Alleluia, 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 Alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isumpo niya upang sumainyo tuwina. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo, aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. Mga kapwa rin nating mga deboto, nakasama natin sa ating online platform, sa iba't ibang social media platforms po ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Minsan po sa isang barko, merong isang babae na nalaglag at nalulunod. So syempre, sa takot ng mga tao, nandun sila nakasubaybay lang. Nagbubulong-bulungan, nagtuturuan. Sinong pwedeng sumagip sa babae? No? So nagtitinginan, nag-uusap ang lahat hanggang sa isang saglit, may isang lalaking tumalon. Pagkatalon, sinagip na yung babae. Makalipas ang ilang sandali, naiahon ng babae, nagpalakpakan ng mga tao. May reporter na lumapit sa lalaki. Sabi ng reporter sa lalaki, "Wow, napakatapang naman po ninyo." Sabi niya ganon, "Ano po bang sikreto sa pagiging matapang ninyo?" Sumagot yung lalaki, "Anong sikreto?" Sabi niya, "Sinong tumulak sa inyo sa akin?" Itinulak lang pala siya. Alam niyo mga kapatid, minsan para maging matapang, kailangan din nating maitulak. Diba? Kaya ngayong patuloy tayong nagninilay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon at tayo ay nasa huling yugto na
ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay o ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kahapon ipinagdiwang natin ang isang araw, ang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, at sa susunod na linggo ipagdiriwang naman natin ang Pentecostes o ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Ano bang itinuturo sa atin, lalo na ng ating mga pagbasa, na ang katapangan, lalo na ng simbahan, ay nagmumula sa Espiritu Santo. Sa unang pagbasa, maririnig natin na si San Pablo, sinasabi niya sa mga taga-Epeso kung papaano niyang ipinahayag at ibinahagi ang mabuting balita sa kanila sa kabila ng mga pagtangis, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng pag-uusig. Hindi natinag si San Pablo. Yung tapang niya ay hindi niya kinilalang galing sa kanya. Actually, alam naman niya yung pag-uusig kasi he was once a persecutor of Christians. Siya yung gumagawa noon dati sa mga Kristiyano. Pero nung siya ay nagkaroon ng conversion story, siya na ngayon yung inuusig. Kaya hindi bago sa kanya yung karanasan. Pero natanto niya sa kanyang patuloy na pagbabahagi ng mabuting balita na ang kalakasan, ang katatagan niya sa gitna ng mga pang-uusig ay galing sa Espiritu Santo. Galing sa Espiritu Santo. At yun din yung paalala sa atin. Sa patuloy nating pakikibaka sa buhay, sa patuloy nating pagharap sa mga pagsubok ng buhay, marahil matapang tayo, may katatagan tayo, pero iba yung katatagan na idinudulot pag tayo ay nakasandig sa ating Panginoon. Sapagkat yung kalakasan, yung katatagan na idinudulot ng ating pananampalataya kay Jesus sa banal na Espiritu, ay magdadala sa atin doon sa mga pangyayari o sa kaganapan na inaakala nating hindi natin kayang gawin, lalo na pagdating sa pananampalataya. Pangalawa, kung titignan naman natin sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon tinuturuan tayo ng katatagan na nagmumula sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ipinagdasal ni Jesus ang kanyang mga tagasunod. Yung pagdarasal ng ating Panginoon ay ang halimbawa natin ng paglapit sa ating Panginoon. Sabi nga po, hindi ba, yung push, tulak, pray until something happens. Kung tayo ay masigasig at tapat sa ating pananalangin, marahil hindi mo makamit yung panalangin hinihiling mo, pero sa kahulihan, marirealize natin na nananalangin tayo hindi lang para sa gusto natin, kung hindi para sa kalooban ng Diyos sa atin. Kasi marahil minsan, malulungkot ka pa, bakit naman hindi ibinibigay ng Diyos sa akin? Deboto naman ako ng Nazareno, inilakad ko pa ng paluhod sa Quiapo. Pero bakit ganon? Mabuti naman yung hinihiling mo pero hindi pa ibinibigay sa iyo ng Diyos. Marahil ay merong mas mabuting nakalaan ng Diyos para sa iyo. Kaya yun yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon pagdating sa pananalangin. Ito yung patuloy at pasigasig na pananalangin hanggang matanto natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. Mga minamahal kong kapatid, pag pinag-usapan natin ang pananalangin, hindi tayo nagdarasal na tanggalin yung mga pagsubok, yung mga umuusig sa ating buhay. Pero ang ipagdasal natin sa Diyos ay yung bigyan niya tayo ng kalakasan ng loob at katatagan ng kalooban para harapin ang mga pagsubok na ito at sa kahulihan, ay makita natin ang mga sarili natin na nagtagumpay, hindi dahil sa kakayanan nating sarili, kung hindi sa kapangyarihan at katatagan ng dulot ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ito yung grasya na hihilingin natin. Kung si Jesus pinatatag ang kanyang mga alagad, kung si San Pablo naranasan yung katatagan na at kalakasan ng kalooban sa pagpapahayag ng mabuting balita, hindi malayo na kung tayo ay magiging masigasig din sa ating pananalangin
At kung tayo rin ay tatawag sa Espiritu Santo, hindi malayo na makamit natin ang parehong katatagan at kalakasan ng loob.